Inamin ng Israel intelligence head na nagkulang sila at hindi nila agad nalaman ang biglaang pag-atake ng militanteng Hamas. Sinabi ni Shin Bet, ang intelligence agency ng Israel, na kanilang inaako ang nasabing kakulangan. Nagsasagawa na sila ng investigasyon ukol sa nasabing usapin. Sa muli namang pagbabalik ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Israel, ay kanyang nakasalamuha sa Israel Defense Minister Yoav Gallant, kung saan tinalakay dito ang mga tulong ng Estados Unidos sa Israel. Sinabi rin ni Blinken na pinaplano ni U.S. President Joe Biden ang pagbisita sa Israel matapos na siya ay inimbitahan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ito ay sinabi ng opisyal sa kanilang tuluyang buburahin ang Hamas militant at ililigtas ang nasa halos 200 mga bihag na Hamas militant group. Kaugnay pa yan, pakinggan po natin ang naging bahagi ng opisyal ng naturang intelligence agency. But today, the people in Israel and in the world see it in their own eyes. You are here, second time in this week. Senior officials of America are here every day, and the American flag is is sailing on board in the Mediterranean, and we know what is the meaning. So let me tell you, Mr. Secretary, this will be a long war. The price will be high, but we are going to win for Israel, for the Jewish people, and for the values that both countries believe in. Bahagi po yan ng pahayag ng Israeli Defense Minister Yoav Gallant. Samantala, sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, sumama na rin ang World Health Organization sa mga nananawagan sa Hamas militants na dapat ay palayain na nila ang hawak nilang mga bihag. Sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na lubos na nakakabahala ang nasabing kaguluhan kung saan maraming mga inosenteng Palestinian na sibilyan at bata ang nadadamay. Dapat rin na niyang isaalang-alang ang mga kalusugan ng mga sibilyan na nadadamay dahil sa nasabing kaguluhan. Magugunitang ang idiniklara ng Israel ang giyera sa Hamas matapos ang sorpresang pag-atake ng mga Hamas militant sa Israel. Inatasan din nila ang nasa mahigit 200 na umano na bihag na hawak ng mga Hamas militant. Kaugnay pa niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni World Health Organization Secretary General Adhanom Ghebreyesus. WHO calls on Hamas to release civilian hostages, and we continue to appeal to Israel to abide by its obligations under international law to protect civilians and health facilities. We also call for the restoration of electricity and water and to allow the immediate and safe delivery of food, medical supplies, and other humanitarian aid. Last week, I was in Cairo, where I met with President El-Sisi, who agreed to facilitate the movement of health supplies into Gaza through the Rafah crossing. Bahagi po yan ang pahayag ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus.